May recognize barangay officials po ng Barangay Turod headed by our Kapitan Boyet Manilip, and then po sa Kagawad Lazaro and Treasurer Paguyo. Sino po ang... Ako naman po. You are recognized Treasurer Jerry Paguyo. Magandang hapon po sa ating lahat. At siyempre pa, magandang hapon po sa ating Vice Mayor, Honorable Harold Respicio. At siyempre sa ating mga sangguniang bayan na narito po ngayon. Sa lahat po ng punong barangay, magandang hapon. Unang-una sa lahat, pasensya muna tayo, pagpaumanhin muna natin dahil si Kapitan na sa ating barangay dahil nasikaso muna niya ating rice distribution. Para sa akin, may pagmamalaki ko na sa tinakataon ko naging barangay treasurer sa Barangay Turod, nakikita ko naman na seryoso ang konseho ng Barangay Turod na mabigyan ng magandang serbisyo ang aming mga constituent. Unang-una sa lahat, marami na pong nagawa ang ating mahal na, hindi lang pala ating mahal na kundi ang buong konseho at ang pagkakaisa ng buong barangay. Hello po, okay. At least kahit pa paano nagbibigay sila ng magandang pag-asa para sa lahat ng constituent at sa ating lahat, hindi lang sa ating sa Dong Reyna Mercedes. Kaya nga po lagi natin pinagpapatuloy nila ang kanilang programa sa mga street lights, road concreting, drainage canal, install ng mga CCTV at iba pang mga proyekto, hindi lamang sa development, economic development, kundi pati rin nabigyan ng magandang serbisyo ang ating mga kabataan. Kaya patuloy ang ating suporta ng konseho sa Sangguniang Kabataan, katipunan ng Sangguniang Kabataan. Higit sa lahat, kasama na rin ang ating mga anak o chikiting, katulad ng barang BCPC, para pang sa ganun na mabigyan ng suporta lahat ng ating mga constituent. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Tres Jerry. Mga accomplishment po ninyo sa barangay, mga projects, ganun po, paki-elaborate na lang po ako, Tres. Yung current at saka future po na gagawin nyo sa barangay Turod. Okay, una-una po sa lahat, gaya na po ng sabi ko kanina, marami na po naging accomplishment ang Barangay Turod. Simula nung ako po ay naging treasurer, marami na kaming naipagawang mga street lights. Kaya nagkaroon po kami ng rehabilitation. Kaya kung makikita nyo pagdating sa Turod, mula sa may welcome hanggang doon sa papuntang ilog na marami na pong street light na bago dahil nagkaroon po yan ng maintenance, rehabilitation. At kung makikita nyo rin doon sa aming budget sa year 2026, nakalagay dito na patuloy pa rin ang continuation ng street lights, drainage canal at road concreting. Dahil yun po ang kailangan ng ating mga kabarangay. Marami po silang kailangan na matupad o pangarap o pag-asa na marating ng Barangay Turod. Kaya nga sa ating lahat, kung mayroon po tayong nakikita dito na parang nauulit, pero yun po ang kailangan nila, na yun ang matupad at paisagawa, ma-implement sa ating barangay. Thank you, Tres Jerry Paguyo. May konting katanungan lang po ang ating kasama sa konseho, Honorable Galapit, your recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Treasurer Paguyo, yung item number 1 po, yung maintenance and rehabilitation of street lights in Marais po, amounting almost 300,000 pesos. To be exact, 286,700 pesos. Para ano ito kasi pag sinabi ko kasi natin maintenance and rehabilitation, madalas yan, ang pinapalitan natin yan yung mga wires at yung mga kitas. But sa budget po, it appears na siya parang hindi lang rehabilitation and maintenance to. Parang
possible na hindi yung budget nyo, pero siguro i-resume ko ito additional cost, parang additional street lights. Yes, sir. So, Yes, sir. maintenance and Yes, sir. pagka tinignan ko ito lang kung sila, kasi yung phone, pag tinignan kasi ng maintenance at saka rehabilitation, tapos makita yung amount na 286,000, medyo lang yan, medyo hindi ko siya parang masyado. Kasi madalas pa, the pain and maintenance, hindi na ko, later na rin, parang ano na yan, hindi lang pera sa yung budget sa akin. So, siguro, sa kanyang address, meron pa bang mga lugar sa turod, mga purok na hindi pa nalalagyan ng mga street lights sa ngayon na? Actually, sir, SWSP, marami pa. Ang pag-rehabilitate kasi ng sir ng street lights, kailangan kung gusto ma-upgrade, papalitan mo yung poste. Kasi sa barangay tool, alam mo natin malawak ang barangay tool. Kailangan mo ng poste, hindi pa kasi wala pang poste. Wala pa po yung poste ng GI5, yung tapos alagay mo ng bagong lights, security lights na may takip. Actually, yun po kasi ginawa namin sa may tubo. Kaya tama naman yung sabi ko sir, kasi po, yan pwede maging expenses niya. Dahil kung naman sa lahat, mahal. Mali pagpagawa ng street lights. Doon lang sa GI, sa wire, papalitan mo rin yung wire pag lumana. Kasi kung matagal na rin yung wires, yung mga service drop wire, yung wires ng unang araw, lalo na yung dalawang wire, kailangan talaga yung palitan. Kasi ang tool kasi hindi yan basta-basta na maliit na barangay. Kasi malungin, paikot-ikot yan eh. Kung tutusin nga sir, wala pang street lights from Purok 6 hanggang sa Lanusa, sa may sitio Lanusa. Kaya yun possible, na expenses na yun, bukod dami sabi mo sir, additional street lights, continuation ng mga street lights along the highways, sa mga sitio, ganun sir. Siguro, yes, Tres. Yun na lang siguro para hindi siya masyado additional Yes sir. construction of lights, additional maintenance. Kasi pag maintenance and rehabilitation na parang lang ang naging Opo. At itong mga test, itong mga existing na mga street lights nyo, mga bulbs ito o mga solar lights? Bulbs yan sir, bulb na po yung SP. Thank you, Honorable Balakay. Honorable okay na po. Baka may dagdag na pa ako. 20% development fund ng Barangay Turod. Okay na po tayo. Ito na po tayo agad sa ating SK Fund. You are recognized, Honorable Mungkab. Thank you, Steve. Magandang hapon po sa ating lahat. I hope po sa mga buwan po natin ay pupunta po tayo. Without further ado po, narito po ang mga naging accomplishments po namin from January to up to this month po. So first po, nagkanda po kami ng various activities po ng sports, which is nandiyan po ang badminton tournament, traffic chess tournament, intercolor volleyball league, and hindi po namin na-include sa report po namin nakapaganda din po kami ng e-games like ML tournament po and Black Bells tournament. And of course, nagkanda din po kami ng KDSMD at nagpag-participate din naman po kami sa Macelas Festival 2025. And nag-participate din po kami sa basic life support and standard first aid training ng 5 days po. Then sa linggo ng kabataan, nandito po yung mga list ng activities, COVID servisyo, blood typing, pag-color frontline, pagsulat ng sanisay, tutulong sayaw, sa bahay pagbigkas, palagkasan, matulang matibay, youth empower program, and last po yung 3 growing. And nakapag-distribute na rin po kami ng school supplies, wherein 200 siya po ang nakatanggap po ng ganitong program po. And lastly po yung clean-up drive. Then for the expected programs po namin for this
Nandiyan po ang Youth Wellness Program. Nandiyan rin po ang sa education naman po, nandiyan po ang Wave Education. Lisensya para sa kinabukasan or free civil service registration po. Then Youth Education Initiative Program. Then sa governance and participation naman po, Office of Analytics or the SK Office of Education. Kasama na din po dyan yung Office of Life po namin. Then Youth Assembly, Aseles Festival. Then sa network naman po ng Social Inclusion and MPE, nandiyan po Active Play Equip, Initiative for Youth Sports Gear, where yung makakatanggap po sila or makapag-enjoy po sila ng mga sports equipment. Then nandiyan po yung Youth Festival of Talents. Then sa Global Mobility naman po, nandiyan po ang Unity in Action, Municipality Youth Sports League, and Iguan po pala ng Shurips. Yun naman po. Thank you, Honorable Otsen, Bungkabong Barangay Guru. Vice, observant ko lang, itong ating SK Chairman at ang ating Treasurer ay ang puti-puti. Bakit yung ating kasama sa council na taga-turo ay ang itim-itim? Mas malakas ba ang sinan ng araw sa bahay niya? Hindi pa rin nag-iisip. Hindi ko siya. Si ano, si SD. Albino. Sunod ko ba sila SK, ba? Sa baba kayo? Dito sa Putong na Pulaw. Oo, baba. Si SBB na kasi mataas sila. Sa budget po ng BRRM Fund po, nandiyan po si SB, Tony. Okay na daw po. So, ganun lang po kadali. At least, ang gusto lang po namin ay yung budget po natin is ma-implement po ng ayos at yung specific po siya. Bawat explanation po dito sa projects and details. Sa SK naman po, nakita naman natin. Hopefully by next year po, sa barangay officials, ganito na lang din po ang natin. Yung mga na gawa natin, picture natin before and before and after para may-present po natin. Yun lang. Congratulations, Barangay Turul, officials, headed by our Puso Barangay, Kapitan Goya Manilin, Treasurer Jerry and Kagawad Lazaro, at sa buong council ng Barangay Turul. Siyempre, Barangay SK Chairman Rodsen at sa SK officials mo. Thank you, Barangay Turul, sa napaka-klaro at malinis na pag-explain ng budget po for 2026. Thank you po, and God bless, Barangay Turul. Next po, Barangay Bangkero. Wala si Kap. Sorry lang. Kagawad na hindi kasi nakita ko eh. Hindi niya ako na inawan. Welcome po sa aking Barangay Turul, Barangay Bangkero, Barangay officials headed by our punong barangay, Rolly Gumbi. Kasama po natin ang BCLP President, Kagawad Randy Gumbi, at ang ating Treasurer Biernes. Welcome po sa barangay, sa ating barangay budget review 2026. Andiyan din po si SK Jimmy Tumpil, Gumbi Tumpil.
Okay ka? You are recognized. Please explain your budget of 2026. At Kap, pwede mo na rin bagitin yung mga nagawa mo po ngayong year at yung future gagawin nyo po for 2026. Okay, thank you. Committee Chair, SB Banjo Andun, sa ating lahat ng SB na nandito ngayon, na pingunahan po ng ating kagalang-galang at kapagtanggol, Vice Mayor Attorney Harold Respicio, sa ating lahat na nandito ngayon, mga kapwa kong mga barangay official, and ito po yung aming accomplishment ngayong taon nito, 2025. Una po yung installation po ng solar light, street light po, 30 units po ngayong taon na ito sa lahat ng street ng Barangay Bangkero. Then nakapag-install din kami ng 11 units ng CCTV sa halos lahat ng ikot ng Barangay Bangkero para po sa seguridad ng ating mga kabarangayan. Then, lahat po ng street road concreting sa buong Bangkero is tapos po. Na-concrete na po ang buong Bangkero road street, yung maliliit na daan na dati po ay tinatawag nilang Barangay Puyo, ang Barangay Bangkero. Then, yung kanal, nakapag-project po kami ng 200 meter sa Puro 4, diretso po sa Mary Rao Creek ngayong taon na ito. Then ngayon po yung quarry share namin sa provincial office is binili namin ng patrol motor vehicle para magamit po sa pag-rescue. Motorcycle lang po. Then para po sa prevention namin sa pagtatanim ng tree planting po, marami na po kaming naitanim na bayog. Ang dami na sa gilid ng river bank. Malalaki na po sila, pati akasya. Sa ngayon ay pinakinibangan na ng mga nagpipiknik sa gilid ng Ilog Maga. Then ngayon po, kasalukuyan po, binibili namin yung purchase of lot para po sa aming wala kasing sariling lupa Barangay Bangkero. Kaya hindi kami makapagtatayo ng facility, government facility. Then ngayon po, babayaran namin ngayong October yung 1,000 square meter is worth of 600,000. Then sa January po, siguro yung 4,000 square meter na babayaran ng LGU. Meron kami mapagtayuhan ng lahat rekto. Kasi ang Bangkero is, nakita nyo po, wala kaming barang hall, then malaking covered hall. So, yan po ang mga accomplishment namin. Then, yung plano namin ngayong 2026 is tatalakay po ng aking brother Kagawad, Honorable Kagawad Randy Lubing. To our Vice Mayor, Honorable Attorney Harold Respicio, sa ating mga SB member, Honorable Paulo Adun, Honorable Arnold Barangan, and Honorable Herimer Nalabay. I am Kagawad Randy Tigumbi, the designated Committee on Appropriation. My task is to present our future plan for the fiscal year 2026 as follows. Continuation for the purchase of land
for the construction of to be used for the construction of Coliseum, Barangay Hall, and the daycare center, and also for the other portion for the gardening or the hapak. Next is the expansion or the additional CCTV at Purok 1. Kasi sa amin kailangan ng CCTV, lalong-lalo na may nangyayari na nakawan. So, this is also for the security and surveillance on the suspicious activities in our barangay. And also the construction of solar panel or energization of street lights. Ito, pwede rin gagamitin ito during calamities, lalo-lalo na kung bagyo or water flooded for the charging station of cell phone and the flashlight. Next is the to ensure the serviceability of our street light. We program repair of our solar or the street lights. Or the erosion of soil. We program the tree planting along the riverside and the repair of speedboat for the continuous serviceability. Kasi kailangan ito during water flooded, gaya nangyari nung last year, lumaki yung ilog at may nangyaring nakawan ng mga gamit sa bukid. And the repair of chainsaw for immediate road clearing. And also the financial assistance to the newly opened grade 11 or the senior high in our barangay. And to boost the morale and enhance the skills of our barangay official, we program to attend training and convention of the barangay official of the barangay. Sir, maraming salamat and God bless to all. Thank you, Kagawad Randy Gumbi. Punta na po muna tayo sa SK Fund. Mamaya na daw po ang katanungan. You are recognized, Honorable Jimmy Gumbi Phil, for the SK Fund 10%. Bless afternoon po sa aking lahat. Una-una po sa aking galang na Vice Mayor, Attorney Harold Respicio, at maging sa mga SK members na narito, mga pulong barangay, mga SK chairmans, ang kagawad at mga barangay treasurer. Maraming salamat po. At ito po nais kong talakayin sa inyo kung ano nga ba ang mga ginawa at gagawin pa lamang ng mga SK Banquero para sa mga nakalaman na 10% fund ng SK Banquero. Ito po yung mga accomplishment report ng Barangay Banquero in the fiscal year 2025. Nagkakaroon po kami ng monthly meeting o monthly SK session for every first week of the month. Then, nagkakaroon din po kami ng assembly meeting from mga ages 15 and above. Barangay assembly. And participate din po kami ng clean up drive along the barangay. Yan, sa school, Brigada. And then also, we conduct the communal pagpapamaintain ng communal garden. Next is the basketball tournament na ginagawa tuwing April or December. Preparation for Patronal and Harvest Festival, yan po yung preparation
the Harvest Festival tuwing May 18 and 19. And yan po, nagkaroon din po kami ng gawad parangal and awarding sa mga CST passers and the word passer na binigyan po namin ng equal amount of financial assistance or incentives. Participating po ng kabataan on 2025, yun po yung pagkaya po ng mga discuss po rin ng mga SKs, nandun din po yung mga ginawa namin. And also, proud to say na kabilang din po kami sa fourth runner-up ng Agri-Ecotourism Boat Making Contest ng Barangay Bacoor. Then Unite, yan po yung Cluster 5, joint collaboration with the 10 churches of the Riverside and the Sangguniang Kabataan, 5 SK chairperson of Riverside, Santiago, Nalasang, and the Banghero, and a total participants of 300 plus young generation KK members. Yan, nagkakanta din po ako, nag-implement din po ako ng quarterly project bunting o kaya quarterly means 4 times lang po siya sa 1 year. So, meron po kami beneficiaries in every session, in every 2 weeks, meron po kami 125 beneficiaries regarding ng mga men or women na beneficiaries. So, total of 500 beneficiaries per year. Next, ito po yung last na project namin is distribution of school supplies for college students, total of 125 beneficiaries. Ito po yung propose namin na mga beneficiaries ko dito is fair, wala pong pinipiling mahirap o wala pong pinipiling mayaman. Distribution of school supplies din po for senior high school, total beneficiaries of 95 senior high school students. Then sa mga hindi po namin nailagay, meron din po kaming hindi nalagay dyan sa documentation or accomplishments is tree planting and or tree growing, Macetas Festival participation, nag-attend din po kami ng 5 days basic life training and first aid, fun run, dental fluoride and brain palugaw, and also the covered court beautification ng pagpapintura ng aming covered court. And also, sa mga gagawin o mga proposed projects pa namin for school year o continuation ng aming projects for fiscal year 2026 is i-a-adapt po din po ulit yung project bunting kasi hindi lang po naman nag-benefit yung mga nagugupitan, kundi nag-benefit din po yung mga manggugupit kasi is as considered as a livelihood program din po sa mga KK na manggugupit. Then meron din po kami free printing sa mga free printing forms for broad scholars and other related to studies. And also, Festival of Talents, Olarong Lahi at SK9 na gaganapin po tuwing December to highlight the skills and talents of SK in our barangay. And also, for the infrastructure for fiscal year 2026, we have the collaboration with Kapitan or Barangay Fund na pag-uusapan po namin yung proposed projects for 2026 ay gagawa po kami ng proof signage or kaya barangay welcome signage under the sa Purao po or kaya flower box for consider as beautification for our barangay. Yun lang po at maraming salamat. Yes, you recognize Honorable Barana. Thank you. Ang ganda pakinggan yung sinabi ni SK. Servisyo para sa lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Sana talaga sa ating bayan, lahat ng barangay naman ay looking forward na yung sinabi ni SK ay ma-implement sa bayan natin. Para servisyo para sa lahat. Thank you, SK. Thank you, Honorable Barana. Honorable Lalaban, para sa 20%, wala? Okay na po? Sige po. Sige. Thank you, Sir Kim. Gusto ko lang po magbigay ng manifestation o observation sa mga project na pinakalakay natin.
Meron na po tayong barangay ng tapos yung last week, 4 na barangay. Tapos ngayon po. Na-observan ko lang po doon sa budget nila sa GAL at saka BTR at si SBOE. Madalas, yung mga dito sa mga barangay na malapit sa poblasyon na nagtataka po ako, meron po silang budget na ilaan sa medical, sa mga medicines. Wherein, nakita ko, dito sa mga budget plan ng mga barangay sa riverside, which is we consider it as GIAs, geographically isolated disadvantaged areas. Sila po yung walang budget sa medicine. Siguro, tignan po natin mabuti yun. Actually, dito, pinapag-aralan po ito, yung budget ng bawat barangay. May mga nakalagay dito na medyo natutuloy pagdating sa medicine. Parang procurement, sa preparedness, may procurement of medicine. Yung sa response, may nakalagay naman doon procurement. So that's it. Sa BDR, yes, sa disaster. So, akong bookkeeper, pakitignan ko mabuti po ito. I recommend na tignan ko natin mabuti ito yung sa budget na sa GAD at sa BDR. Kasi I expect na yung mga barangay sa riverside, sila yung may malaking budget sa pagdating sa medicine. Kasi, bakit? Malayo po sila sa RHU. Ibig sabihin, andun yung first aid kit, then yung mga medicines. Pero pag tignan ko dito sa budget ng mga barangay na malapit dito sa RHU, and dito sa poblasyon, ang lalaki ng mga budget dito sa medicine. So, this is medyo ako doon. Anyway, ano naman, manifest na observation naman dito. So, tingnan ko natin ng buti. Miss Bookkeeper. Tapos siya din siguro sa SB. So, ewan ko kung paano yung dito. Yung parang approach sila dito. Pero na-observe ko lang. So, ibig sabihin ko, yung mga barangay na wala mong nakaalat na budget sa medicine, talagang kinikilangan po nila yung ayuda na binibigay mismo ng RHU. Yung mga medicines, hindi po nila kailangan mag-budget ng medicine. Kasi meron po yung RHU natin. Kung ba, wala naman medicine, wala naman siya. So yun lang po yung yung manifestation ko. This is, salud po ako sa Barangay Bangkero, Santiago, then District 2. Mag-observan ko lang sa Barangay. So yun lang po yung District 2. Maraming salamat. Thank you, Honorable Galagan. Bago lang po Mr. Kiel, siguro sa mga barangay na nagbabagay po ng mga medicines, ang tanong po dyan is, alam po ba ng ating mga kabarangay na meron po talaga stocks ng medicines sa ating barangay? Or, yun po yung tanong. Ngayon, dapat ipaalam po natin sa kanila, sa kanilang sa ating mga nasasakupan, kapag in times of mga biglaan, di ba, may mga sakunan. So may mga first aid kit po tayo. So dapat alam po ng ating mga nasasakupan. Like for example, madalas dyan, yan namin, amoxicillin, mga ganyan-ganyan, mga paracetamol. So dapat, tama po yung kasabihan na dapat yung servisyo ng barangay, alam po nila kung available. Kung nagabot yan, ipaalam po. Sakto po ito sa paparating na barangay ng Dragasendi. Sabihin po natin na may mga available po tayong gamot mismo sa barangay. At least, alam mo, sa mga pagkagawa, mga emergency gano'n, mas ma-appreciate po ng ating mga kabarangay yung ating mga service. So, yun lang po, encourage po yung ating mga barangay officials, ipaabot niyo po sa kaalaman yung mga nasasakupan na may mga available po tayo dito sa barangay. So, yun lang po. Thank you, Mr. Lee. Thank you, Honorable Galabay. Sa 20% development fund, paki-specify lang po kung magkano po yung total na bayad po ng lote at saka kung may balance pa po tayo or magkano po yung bilihan po natin ngayon at babayaran po natin sa 2026 po. Hello po.
Yung lote kapsi po is 6,670. Then yung 2,670 po square meters babayaran po ng barangay. Unti-unti namin babayaran, hindi namin kaya ngayon dahil konti yung budget namin, then next year itutuloy po namin. Then yung 4,000 square meter is nasabi ng ating mahal na mayor na siya po yung magbayad. Worth of 3,200,000. Balik yung total po nung lupa is 3 million. Tama? Hindi. Tama po ba? 6,670 times 600 per square meter. Magkano po yung total lupa? 4 million. 4 million. 4 million po. Yung 1 million hingit is isosolder ng barangay. Then yung 4,000 square meter is sa LGU po. By January po. Kasi wala nang budget na yun. So dito sa 800 na ibabalak po, magkano pa po yung balance po natin? Kasi konti na lang yung pondo namin sa ngayon po, October is 550 muna. Kaniusap ko yung may-ari na yung first round ko. Then tutuloy namin next year. Eksakto sa sabay sa bayan ng LGU po. Para makuha yung kabuuang 6,670 square meter. Sa 6,670 square meter, 1 million ang sa LGU na 4 square meter, tama po ba? 1 million yung bibigay ng LGU. 2.4 po. 2.4 million. Yes po. Magkano yung kabuuan po ka? 6,000. Yung amount presyo. 6,650 times 600. 4 million. 1,200,000. So, yung sa LGU po is 2.4. Yung sa amin, so, ang babayaran po ninyo is 1,602,000. Yes po. Yes po. Tapos yung babayaran po next year is 800,000. Yes. Yung kulang namin next year naman po. Kaya nag-budget ako ng 800 sa yung plano namin sa 2026. So kung 800,000 po, so ang babayaran, ang kulang po is 802,000 tama? Yes po. So kaya mo yung year, may binayaran. Magbabayad na rin na yung nilalakad ko namin. 550,000 lang yung kaya ng budget. So 252 by 2027 tama po ba? Yes po. Kasi yung kaya nito. Para maliwanagan lang po ang ating nabarangay sa Yes po. Thank you po. Thank you po, Apo Kap. Apo. Mayor Lauren, yes po. Well, thank you so much, God, and thank you, SK. Thank you. Gusto ko i-reiterate yung sinabi ni Honorable Brahan kanina sa inyong pantay-pantay na serbisyo. Walang mayaman, walang mahirap. Tama? Kasi parating kawawa yung mga mayaman. Ano po? Doon po sa maganda po yung programa ng tree planting, sir. Sabi niyo po may bamboo tapos may mga akasya. Opo. Kailan po kayo unang nag-tree planting? Nung unang upo-upo ng punong barangay is 2018. 2018. Malalaki na po yung bamboo namin. Anong species ng bamboo yun? Giant bamboo ba? Or normal? Bayong lang po yung native na bayong. Mabilis siyang lumaki. 3 years. Malalaki na. 3 years. Meron bang nadala ng tubig? Wala. Wala naman po yung dinaanan lang ng river flood control, yung ating bamboo po, yung talim po. Pero yung mga nakaraang flood since 2018, kasi marami nang dumaan ng malaking flood, di ba? Since 2018, walang nasira sa inyong mga tinanim. Wala po. Walang nag-erode na lupa. Wala po. Ay ako, huwag na tayo mag-flood control, magtanim na lang tayo ng
Ampul. Yes po. Magkano ginastos nyo? Yung pamarin na lang po, yung sinting galing sa DNR. Wala mang gastos. Direct na lang po, mga Coca-Cola, wala nang sako-sakong pera. Ilang seat ng riverbank ang natanggal nyo? Yung deliver sa akin is 300 na bamboo seedling. Kano kahaba yun sa riverbank? Mga 200 meters. Wow, ang katumbas yan, 50 million sa DPWH. Pag DPWH ang gagawa yan, 50 million, maghihiba pa. Pagtanim na lang, libre pa. Kinabangan po ako yung bamboo. Yan. Yan ang common sense eh. Kaya ako tinanong eh. Sinag-GPT ko nga para sure eh. Sabi sa ChatGPT, basta hindi nag-iiba yung bamboo, yun lang daw magkakalabanan yan kung mag-iiba o hindi. Pero kapag hindi nag-iba, superior yung project mo kaysa sa DPWH. Zero ang gastos yung isa, 50 million ang gastos, nag-iba ang isa. Alam mo, DPWH, huwag na lang kayong gumawa ng project ninyo. Nag-iiba naman eh, walang kwenta yung project ninyo, mahal-mahal pa. Pagdating na lang tayo ng mabukap, di ba? Yeah! Yeah! Thank you, Apo Kap and Apo Vice Mayor. Ayan, magtalim na lang. Huwag na tayo magpa-lagay ng blood noodle sa ating river side. Thank you, Honorable Rolly Guti, and syempre our SK Chairman for the well-explained budget review for 2026. Maraming salamat po. Barangay Pagkero, God bless po. So, ang susunod po na represent po ng kanilang budget for 2026 ay ang barangay Sanluco. Thank you, Honorable Galapay. Welcome po sa ating mga barangay officials from Barangay Sanluco, headed by our two barangay, Kapitan Johnny Sudaria, kasama po ang ating treasurer, Geraldine. At kasama po natin ang mga barangay kagawad and secretary po. Siyempre sa ating SK, si Richmond Almeda. You are recognized, Honorable Johnny Sudaria of Barangay Sanluco. Thank you ako, SP. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalo-lalo na sa ating Vice Mayor, si Torneado Respicio, at sa ating mga SP na dito ngayon. Ito po ang aming accomplishment project sa 2024-2025. Rehabilitation of multipurpose covered court. Naglagay kami ng fence sa covered court kasi laging pinapasok ng mga alaga nating aso, lalo na pagtagulan. Naglagay din kami ng bleacher, gate, at saka yung mga ilaw niya, napunti na lahat kaya pinagtan namin. Installation of 15 solar street light. Installation of 3 camera of CCTV. Landscaping in front of Barangay Hall. Purchase of Barangay Patrol, yung motor po. Installation of 2 unit of aircon para sa aming barangay po. Saka ito yung ongoing project in 2025.
installation of water supply, new barangay hall, purchase of medical equipment, saka sa proposal budget namin sa 2026, rehabilitation of street light, Prop 1 to Prop 7, rehabilitation of kitchen at old barangay hall, at expansion of CCTV of Prop 1 to Prop 7. Yan lang po. Thank you, Kap Johnny. Apo SB Galaway, baka may katanungan ka po. Wala po. Sa BDRRM Fund, baka may katanungan, may suggestion po ang ating kasama sa mga SB Galaway po. Okay na din po. Apo Vice? Wala din po. Thank you, Apo Kap. So let's proceed to the SK Fund ng 10%. You are recognized, Honorable Richmond Almena. Thank you po, Honorable SB Howard. Sa budget ng SK Fund sa 2026 ay ang expenditure program po ay sa good governance health ay 10,000, sa school supplies 26,000, sa SK office supplies 17,000, sa sport activities 35,000, sa festival of talent 30,000, sa pull-up signage po 35,000, sa linggo ng kabataan ay 15,000. Tapos ang total po ng program ay 168,037.50. Yun lang po, Expenditures po. Yes. Tuloy po yun. Yung administration program po ay 23,756, tapos scale ng area officials po ay 64,800, sa capacity building po 45,000, total po ay 168,000. Ay yun din po yung total niya po ay 301,593.50. Magkano yung sa may general administration programs mo? 23,000. Tapos yung personal is 64,800. SK rating 45,000. Ano ang tito pa natin? Empowerment 133,556. Then total expenditure mo, ano? Yung 168,737.50. Total of? Total of 301,593. Thank you. SK Chairman of Barangay San Lugo, Richmond Almeda for the Salamat din po kay Kap Johnny Sudaria sa malinaw at malinis na explanation po sa ating budget of 2026.
for the review of budget. Congratulations po, Barangay Salubong. God bless po. So, let's proceed po sa next barangay po tayo. Mr. Chair, ang susunod na present na kanilang budget sa para sa taong 2025 ay ang Barangay Santo. Ito yung anak ko sa Pero Barangay Santo. Hindi po ay Barangay Talunan. Barangay Santo po, sino po ang sikap Paralag and Treasurer Pakiran? At syempre ang ating SK si SK Cristel. Apelido ngayon ni Cristel? Ventura. So unahin po natin si Cap. Cap, you are recognized. Please state the laman po, project proposal po ng ating budget 2026 po. At saka, pakiano na lang Cap yung mga nagawa niyo po this 2025 and coming 2026 po. Then back na malim na amin. Nagulong Vice Mayor Haro Prestation, SD Banyoto, SD Rana, SD Galabe, and SD Tonas Apostol, kay amin ng kapitan, tres, kay staff. Then the accomplishment 2025 construction of session hall, installation of 8 CCTV, installation of new full entrance door of daycare room, purchase of split pipe aircon for daycare. Pero dapat siguro dito yung project penangkas na November, December, dapat kasaroon nito yung sir. Dito yung 2025. Dito 2026 budget make nag-purchase nito supply and installment of street light puro 30 pieces sir di mapagti boundary ti lunar di pati makadyon kami di pati sanggit di purchase ng namin sa project niti 2030 construction of potable water system at Puro 1, 2, 3, 10 units. Improvement of multi-purpose building construction and test and roofing. Richard, may turbine pa na nagkan di site di pag-report ng baro. Line canal at Puro 1, 2, and 3. 150 meters. Supply and installation of CCTV camera along Barangay Tagamin orang di walo nga pagkata 20-25% sa orang 5 sa naiwan pa di nalawan di ayan na sa province dinalog siya. Kap, Treasurer Bakiran, baka may ano po kayo? Inputs. Sige po, you are recognized Honorable Treasurer Bakiran. Thank you, Mr. Chair. Additional lang po tungkol sa pag-purchase po namin sa BDRRM. Kahit pa paano po, nakapag-purchase kami ng
10 raincoat, 7 flashlight, 5 pieces botas, 5 pieces hard hat, at saka po 7 pirasong patuta tawag ko, sticks, patuta po. Yun lang po, Mr. Chair. Ngayong taon po yan, Apo Treasurer. Apo, Mr. Chair. Thank you. Honorable Galabay po. Sa query. Thank you, Mr. Chair. Address, Kapitan, Malaysia. May tatanungan po ako dito sa item, dun sa 20% po. Dun sa item number 2. Baka pwede po kami bigyan kung ano po ito, kung construction of potable water system. Ano po ito? Ano yung deep well? Deep well po ito pa? Okay. Balik 10 years from So ano pong klaseng deep well ito? Ito po ba yung shallow deep well o yung cilindro? Cilindro ang ilalagay. So yung ano sila, nag-deliver po sila. SB Galabay, Tapay. Ako po wala po. Well, SB po. SB Tony Apostol, baka meron po tayong BDRS. Sige po. Wala din po. Apo Vice. Wala din po. Congratulations, Rob, and Chris Balagan for the Let's proceed to the SK Fund, 10%. We recognize Honorable Cristel Ventura. Please cite the details po ng iyong budget for 2026. At saka yung mga accomplishment for this year and future plans po sa SK Barangay Santor. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po, everyone. I am going to present accomplishments of SK Santor as of September 2025. First, we conducted monthly meeting. Also, clean up drive every month at least once or twice a month po yan. And we also participated in Macetas Festival. We also attended the basic life support and standard first aid training. We also participated in LMK celebration gaya ng Big Servisyo, Fun Run, Youth Empowerment Symposium, and one ng Wika celebration. Also, ito po yung Balik Eskwela project. Nagbigay po kami ng school supplies sa lahat po. Wala din pong mahirap o mayaman. From junior high, grade 10 to college students. And gagawin po ulit namin next year. May ongoing project po kami, which is the installation of wirings and repainting of SK office and repainting of court. Upcoming projects for this year, 2025, Beyond the Blues project for the Youth Kamustahan. Ito po yung mental health awareness kung saan ang mga SK officials po ay magbabahay-bahay sa mga kabataan per group. Next po is basket bottles. Ito po yung trash bin na may ring po na kung saan pwede po nila i-shoot yung mga plastic bottles na nagamit nila. Next is the SK Nut na ginagawa po namin usually taon-taon, every December po. And next is the procurement of sports equipment. And the highlights for the calendar year 2026 is the SK Fresh Cut project or the Libre Gupit, SK Print Share or the community printing without cost, Kabataan Boys Open Mic and Debate Challenge plus voter registration info test.
Kabataan Negosyante, Youth Entrepreneurship Workshop at Job Skills Training. Also, na Kabataan Taga-Pamayapa, LG on Breaking Gender Barriers in Sports or Dalawa naman. Here's the utilization of 10% SQ share for calendar year 2026. Sa General Administration Programs po, total of 27,900,000 pesos. Next is the honorarium of SK officials, 9 SK members times 950 times 12 months equals to 102,600. Next is the capability building is 64,046.54, which is 14.85%. And next is the Youth Development and Empowerment Programs, which is nabanggit ko na po yung iba kanina. Total of 236,726.10 or 54.89% po ng buong fund. Total of 431,272.64. Thank you. SK Cristel, napakalinaw po. Good job. Congratulations. And of course, sa ating pong kapitan, Kaparalag and Pres Bakiran. Congratulations po sa napakalinaw at napaka-well explained na budget niyo po for 2026 at yung nagawa niyo po is 2025. Thank you po, Barangay Santor. God bless po. Mr. Mayor, next present for the budget proposal for the year 2026 is the Barangay. Thank you, Honorable Chair. Muna ti amin kakalait man natin ang tod ng gundaway. Iti may kadwa mahamay ti daytoy nga ili awan sa bali Attorney Jerry Harold Respicio ken dagiti SB members nga adda dito ning aking mabunong iti budget hearing, mga kasamaan kong barangay officials at appointed officials at andito sa budget hearing na imbag na malem kayo amin ngawan lawas na. Iti highlights with no accomplishment iti barangay Tandungan iti fiscal year 2025. Dijaya po Copercot na paramit niya ada iti fencing na, still matin sa side. And then dun sa harap po na may tubular sa harap sa side para hindi makapasok yung mga galang aso. Actually po kasi kaya ginawa ko yan, dun sa base, Purok 6 and Purok 7, handaan mo makikooperate iti barangay. Yun lang naman ang hinihingi namin na barangay official. So, sa accomplishment po ng Barangay Tandungan, nagkakandak po kami ng first Saturday of the month na session and third Saturday of the month. Regarding po dito sa bigel na binigay ni Apo Congressman, actually po, naghahatid po ako ng pasyente na 3 dialysis patient. 3 times a week po silang nadadialysis. Ako po yung driver na naghahatid susunod sa kanila. So, yun lamang po ang accomplishment ng Barangay Tandungan. Dito naman po sa budget ng 2026, meron po tayong nakalaan na continuation of construction of Barangay Covered Court, rubberized flooring. Construction of 100 meters of drainage canal from Purok 1, 5, 6 at Purok 7. Dito naman po sa ikatlo na PPH natin, rehabilitation, maintenance of school building na may nakalaan po 50K. Actually po, doon sa Tandungan Elementary School, may pinagawa po tayong bintana doon na galing sa barangay ang nag-shoulder. Lastly, installation of CCTV footage around Barangay Tandungan. Kaya gusto ko po sana na sa 2026 na darating na ang pinaka
main agenda ng proposal na PPS ko po yung CCTV cam. Kasi po sa highway ang ko, maraming entrance exit doon. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating lahat. Kap, ba't di mo na sinama dito sa 2026 yung CCTV installation? Meron na. Meron na po kasi din po yung last na dito. Thank you po, Apo Kap Walianson Andres ng Barangay Kanlungan po. Yes, you're recognized on the wrong Galabi. Thank you once again, Sir Dean. Kap, may tanong lang po ako sa first item. Yung continuation of the construction of barangay overcourt. Tapos sabi niya, randomized flooring. Existing na po yung overcourt yung ano po ka? Actually, SPA ko DJ overcourt nila rin. No, bilang mga ide mga anak inter barangay ba, shoulder T, LGUP, rubberes na. So, bakit namin nasa ko dito ide ko? Yes, Kap. Yes. So, dyan po yung, yung multi-purpose ko yung overcourt po. Yes. Ngayon, ang gusto nyo gawin is i-rubberize yung flooring. Yes. Para sa maganda ng laro, safe sa mga players. Now, ang po dito siguro is hindi siya construction na painting lang ito eh. Ang lalang po, pagkabatak na yung rubberized flooring, painting lang ito hindi po construction. Actually, SSP, lalagyan ko ng opisina doon sa taas ng senior yun. Para yung so, states. Yes. Ito yung ano pa, ito yung first item. Yes. Siguro ang ano natin yan, kung Jen, ito po yung construction o continuation and construction. Ang siguro pinakamagaling dito is painting or covered flooring, rubberize. Kasi pagka andyan, existing na ito yung covered floor. Then pagka ginagawa lang po natin siya i-rubberize para mas maganda yung mas komportable, mas safe yung mga layers ng lalaro para hindi madulas. Now, pag sabi kasi ako yung 351,504. So, parang ano po, pagka painting lang po ito ng i-rubberize mo na yung flooring. So, siguro, hindi po siya malaki ang budget. Now, nabanggit po yung kapitan kanina, mag-construct po kayo ng office ng senior. So, another item na lang po siguro yan. Ano ka? Another item po yung construction of senior citizens office. So, yun lang naman po kapag nakita ko. Tama po yun lang po, Mr. Dean. Thank you, Sir Ronald. Basta be-specific lang na pasok din po sa natin. Guidelines ng 20% of development fund. Thank you po, Kapitan Rogelson Andres of Barangay Kanlungan. Talagang po natin para sa well-explained budget of 2026. So we recognize siyempre ang ating kasamaan dati, nagagawad Benny Lazaro po. Nakasama ko din po ang kagawad ng Barangay Kanlungan. Siyempre ang ating masipag, magaling na SK ng Barangay Kanlungan. Walang iba. SK, John Floyd, Artikulo. Thank you po sa adjectives na ginamit. But before that, baka pwede ko mong isingit din sa development fund nila yung SK office ko na rin kung sakali kung may senior citizen. Ipapakausap mo na rin po sa amin yung hinahanap po ng barangay. But before that, of course, I would like to greet everyone. I know very hapon na, simula tayo kanina umaga. Gusto kong batiin yung County Ordinance, Budget Approval and Maintenance. Unang-una na po si Honorable Heribert Galabay, and Honorable Arnold M. Barangan, and Honorable Paulo R. Abdul, at sa ating napaka-energetic na Vice Mayor, walang enroll at Harold Prestigio. Gusto ko rin pong batiin ng magandang hapon ng ating mga buking kapitan, napaka-generous po. So, without further ado, I would like to introduce or present to all of you my accomplishment reports during
2025 from January to September. So before that, ang pinakaunang accomplishment ko ay yung barangay and KK assembly, which we were able to discuss our future plans sa aming barangay, kung ano ba yung mga gagawin namin. At the same time, nagkaroon din ng mga open forum kung ano yung mga nananig at mga gustuhin or mga gustong gawin ng aming mga nasasakupan sa barangay Talungan. At pangalawa, nagkaroon din kami ng capability building and seminars and trainings na kung saan nagkaroon kami ng standard first aid at the same time basic life support na training in a way na sinuportahan nito ng LGU at ng provincial government of Isabela na nagkaroon kami ng mga instructor at the same time mga facilitator na very equipped doon sa knowledge at doon sa mga practices na itinukod nila sa amin. At the same time, naniniwala ako na may long-term effect siya kasi karamihan ng mga ina-adapt ko yung program is yung alam ko na may tamang implication nito sa mga kabataan doon sa tao ng Talungan. At yun, yung seminar namin, dalawa kami from Talungan na naging seminar and hindi lang naman siya natapos lang doon sa apat na silid na yun. Kundi, we are trying to be a catalyst of a change or being a chain reaction to the barangay Talungan na ipukol din sa kanila kung ano yung mga nakuha namin kaalaman during the seminar. And the third one is Mayor's Cup and Invitational League. So yung Mayor's Cup, nagkaroon po ng Mayor's Cup na 3v3 basketball at the same time badminton tournament. Kung saan po barangay Talungan po ang nanghalan or nanalo or naging champion sa patimpalak na yan po. At the same time, ang mga kabataan ko lang po, ang mga kabataan ko rin po ay hindi lamang po nakikipag-paligsakan sa Reyna Mercedes Campus, nagiging representante rin po sila ng Reyna Mercedes. At the same time, kami rin po ay dumadayo sa mga invitational league. Katulad na lang po sa Angadanan na kung saan sila po ang nagkampiyon doon po sa recent na liga sa Angadanan po sa Dalayan po. At yun po, sinasabi ko nila ng mga iba na puro sports. Naniniwala naman po ako na kahit ang sports may long-term implications sa atin or long-term effects. Kasi po, hindi lang naman po yung skills yung nalilinang, pati rin po yung camaraderie, sportsmanship at disiplina na kung saan kailangan natin sa panahon ngayon. At the same time po, nakasaad po sa Republic Act 10742 Reform Act of 2015, Section 13, na kung saan kailangan natin i-celebrate ang linggo ng kabataan. Na kung saan po, kami pong 20 na mga SK chairpersons po ng Reyna Mercedes Federation ay nagkaroon po ng brainstorming na kung saan ano po ba yung pwede namin ibigay ng mga serbisyo sa celebrate ng linggo ng kabataan. At yun po, nagkaroon po kami ng blood typing, kabataan, bawal panran, dental fluoride, project sa Maribu, gupit serbisyo at nagkaroon rin po kami ng mga iba't ibang patimpalang tulad na lang po ng balagtasan sa bayang pagbigkas at kung ano-ano pa po na kung saan nakapagbigay po ito ng kasiyahan at magiging aktibo rin po ng ating mga kabataan. At lumako naman po tayo sa monthly clean-up drive. Ako rin po ay isang SK chairman na kung saan nakikiisa sa Clean and Green na pinapatupad ng ating membro na walang iba kung si Ma'am Jessie May, na kung saan po nagkakaroon po ng monthly clean-up drive. Actually po, twice or thrice po ang clean-up drive natin every week na kung saan po kinakailangan po talaga ng malalim or malawakang partisipasyon upang sa ganoon magkaroon tayo ng matugumpay na serbisyo. At yung monthly session din po, nagkakaroon din po kami ng monthly session sa aming council upang sa ganun magkaroon po kami ng meet and greet at the same time kung ano pa po ba yung pwede namin gawin sa aming mga constituent or sa kapwa po kabataan. At yun nga po, in-cater lang din po namin ang 15 to 30 years old. Sa Macetas Fast Festival naman po, I just want to clarify the statement of SK Fed Buhati na alam po na they are the homes of champions. But in the recent Macetas Festival, I can simply say that we are the champions there because we were able to win the other cluster. But in terms of barangay, we are first
first runner-up in the Agra Racing Boot. At the same time, on the King and Queen Ride Champion and the Showdown West. In the Showdown, we are first runner-up at the same time and second runner-up in what do you call this one? Street dance competition. So basically, if Cristel or SK Santiago saying that they are the leadable barangay, then our barangay is the most competitive at the same time, the home of the champions. Totoo, di ba? At the same time, ito po yung ongoing na proyekto ko na kung saan po, sinusupport ko rin po ang Republic Act 9003, ang Ecological Solid Waste Management. Ongoing po siya kasi po, yan po yung mga drum na kung saan po, hinati ko po sa dalawa upang sa ganun magkaroon po tayo ng proper segregation in terms of solid waste po. At the same time, pinagawa ko na rin po yung signage sa aming barangay. At yan po yung sa ngayon na na-accomplish ko. At the same time, looking forward pa po dun sa mga magagawa ko. Kahit po napakalimitado ang budget namin mga SK, we are trying to be resourceful at the same time flexible on the budget that we have. Kasi pinapasweldo rin po namin yung mga ibang gawan namin. Yun po. Dumako naman po tayo doon sa allocation. SK, ano yung mga green, ano to? Signage na ano yun? Purple po. So, purple po. So, meron tayong Mr. K. Dapat pagsabit mo na kayo ng resolution po? Yes. Noted po. Bago po kayo. Yes. Kasama na yung mga street names. Sure po. Street names. Bago mag-implement na sa gato. Thank you po. Reminder na po. In terms of the allocation of the budget, we only have 488,545 pesos and 14 centavos. So, napakalaki ng pakinggan, pero kung i-budget natin yan, parang sa household yan, mahirap talaga siyang i-budget. So, basically, dito siya mapupunta. So, dun sa governance, meron tayong 26.6%, which is equivalent to 120,413.89 centavos. And sa environment naman, meron tayong 8% na kung saan 39,000 po. So, matotal. At doon, so akin sa na lang po, ito hindi ko na po siya papatagalin. Very explanatory na lang po. Sa expenditure program naman po tayo sa General Administration Programs SK Federation Annual Boost 20,000 po, Fidelity Band 1,125, Traveling Expenses is 15,000. Susunod naman po sa Personal Services, honorarium of the SK officials is 108,000 po. In a way na 1,000 po ang every month nila sa 9 po na elected at appointed na officials. So, capability building naman po is 73,281 pesos and 57 centavos. So, dumako naman po tayo sa Youth Development and Empowerment Program. I am proud to say that out of 10 centers of participation, I accumulated 8 activities or governance. So, unahin ko na po ang Governance Center in Health, so Supplemental Feeding and Health Task Force. So, yung dalawang project or plan ko po na yan ay 25,000. At sa Governance Center and Education, Supply to Amplify, Pasadong Handog para sa Pasado. At yan naman po ay sumang total na 51,724. Sa Governance Center, Governance and Active Participation, Masetas Festival and Sports Activities, malaki po ang nailaan ko dito sapagkat gusto ko rin pong pagtibayin yung pakikisama at the same time kung ano po ba yung learning na makukuha nila kapag nagkaroon po tayo ng active participation sa ating barangay. It will enlighten them kung ano ba talaga, kung ano yung magiging responsibility nila as a part of the community. So, Governance Centers on Social Inclusion and Equity, Promotion of Gender Sensitivity. So, as a part of the LGBTQ, I want to really promote the gender sensitivity, lalo na sa mga kabataan ngayon. We sometimes lack of the information about the gender expression or sensitivity of other people. That's why by doing this through flyers or trying to have seminars. At the same time, I do have government-centered global mobility, participation in Linggo ng Kabataan, like I have mentioned a while ago, the Republic Act 742,
na nakapaloob sa Section 30 na kailangan natin magkaroon ng lingkod ng kabataan. So, governance-centered participation on environment, beautification, and cleanup drive. So, governance-centered economic free basic information on the job vacancy through giving flyers. So, basically, I'll be having flyers through sending information about the economic or job information, lalo-lalo na doon sa mga out-of-school youth na kailangan talaga nila ng magsusustain ng kanilang mga needs. At the same time, governance-centered peace building and security information flyers regarding peace and order drafts-related issues and CPP, NPA. So ito, prior one ko is flyers, pero I will tap some agencies or sectors that will help me to really give information or to really have the seminars enabled for my kabataan na malaman talaga kung ano ba dapat yung mga do's and don'ts or needs. So, dito na tayo sa allotted budget for calendar year 2006. So, sa general administration programs ko, I have 44.50 na kung saan nahati siya sa personal services honorarium of SK officials 22.11%, capability buildings 15%, and others is 7.39%. And sa youth development and empowerment programs ko ay 55.50 na kung saan ay sumatotal na 100%. At kabuuan sa pesos na 488,545 and 15 ay or 545 pesos and 14 centavos. That would be all. Thank you. Palakpakan po natin ang SK po ng Barangay Katanaan. Congratulations po sa well-explained budget of 2026 at ang ating current programs and projects activities po na successful. May isang quarter pa po tayo para ma-utilize po ang ating budget of SK. Thank you, SK John Lloyd, Artikulo. Thank you, Apo Kapitan Rodinson Andres and Kagawad Glenny Lazaro of Barangay Talungan for the clear and maayos na pagpapagpag po ng budget po ng 2025 and 2026 future budget. Thank you and God bless Barangay Talungan. Mr. Honorable Galabay, please. Yes, Mr. Chair, next to present for his budget proposal for the year 2026 Barangay Leader. Welcome po, Barangay Mediador. On that po, Mr. Chair, is Malaratang Brandon. Maraming asala po yung malakay. Welcome po, Barangay Captain Jonel ako, o Barangay Mediador at ang ating kagawad ng APRO, kagawad ako, AA. At syempre, yung SK natin, si SK Britos. Marcelino Bolivar. And we recognize po our punong barangay o Barangay Mediador Honorable Jonel Acog po. Thank you, SB Yadun. Muna kami ng pagkablawan. Thank you, Vice Mayor tayo. Ako sa bali na itong ni Harold Respicio. Thank you sa amin ng SB. Nagtuloy, SB Banjo, SB Barangan, SB Galabay, kinastamit kina ako SB Apostol. Kinastamit lagi di nakadwak na barangay officials, lagi di kagawad, treasurers, kin SK, chairman, kaya naiba na malimtay amin. Kaya nadati ako, kaya 2024, in 2025, accomplishment ni Barangay D. Nagumang ni, lagi kakadwa nga barangay officials, kaya mayat, hindi kami nga pinagkaykaysa, at hindi nga ba day project bigit, nagkaykaysa kami ako. Kaya ito muna ako nga kami nga report case, kaya nati barangay patrol, di tricycle, pinapo. Kaya kastamit, mali natin yung may isang report case,
tinabangan, dagiti kabarangayan ni. So ati assembly tent nga 6 by 4 ako. Nga kasatulan, dagiti kabarangayan ni, doon dati okasyon ako. Ken, kastapay ako, di kami na accomplishment, iti drainage canal, iti Purok 7, 50 meters dati ako. Ken, kastapay at may isa nga, kami na accomplishment, that is solar street light, 10 pieces, yung kabin may iti Purok 1, ken Purok 2. Ken, kastapay, at may sabay met, kami na naramid manin, at drainage canal, and road soldering, iti Purok 6, 100 meters sa ako. Kaya di barangay health station niya ako, ngayon kami na accomplishment. Yan di ba kayo, di barangay Olby, nagramit kami ako, may block media, ngayon kami di barangay health station niya ako. Kaya natin, may sabay ako, naramit din, iso di road concreting, di Purok, ay road concreting, di Purok 5, 30 meters by 3. Kaya ako. And drainage canal of Purok 5, 50 meters. Installation of CCTV. Yung barangay hall niya ako. 4 pieces natin ako. Tinay-cabin mga CCTV. Yung barangay hall niya ako. Kaya namin natin kami 2026 project. Kaya kami na tulungan. Nagkatuak kami kaya barangay officials. Kaya kaya street road of Purok 2, 3, and 7 ako. Ken fencing of daycare facility. Road shouldering and widening of Purok 1 and 2, 200 meters. Extension of senior citizen office, 6 meters by 4 meters. Drainage canal of Purok 3, 5 and 6, 100 meters sa ako. Kaya nagdagdag kami ako, iti CCTV, 4 pieces, iti may cabin, iti Purok 5, 6 and 7. Kaya may satayngan kami prior to 2026, iti public address, 7 na tropa, pero tropa ako, tanong ako, iti dumting bagyo, di kan pinagkabarangay ko rin nga mangiwanag awagin magtumas na mangingal na iti kabarangayan niya iti nga public address ako. Dito lang ako chair, kami nga talpas nga accomplishment kinas damit at iso marunong tawid iti 2026. Thank you, Apukat Donel ako. SB Galabay, baka tayong tatanong at kabaw. SB Barana, Honorable Vice Mayor. Siyempre, congratulations po, Kap Donel, sa napakagandang programa mo po at proyekto sa Barangay Minador. Congratulations po, Kap. Let's proceed to the 10% SK Fund of Barangay Minador. We recognize Honorable JP Brentos. Pati may pangalan dito. SK Treasurer. Sige po. Go ahead po, SK Treasurer po. Good afternoon po everyone. Especially po sa ating Municipal Vice Mayor Attorney Harold Respicio, sa ating Committee on Finance, Budget, Approval, and Maintenance, Honorable Paolo Adun, Honorable Arnold M. Barahan, Honorable Herbert Galabay, and our SB Tony Apostol, to our barangay officials, SK officials, and every live viewers, magandang tanghali po. Okay, this is our accomplishment report for 2025 that focus po on leadership, environmental awareness, sports, culture, and youth welfare. First po is yung Keeping Life and Dot Barangay. Kaya nag-18 and celebrated the unity and allegiance po sa aming barangay. Next po yung Dawat Barangay, where recognized po yung mga board passers and CSC passers po.
Next po is yung badminton tournament. And next po is our Barangay Fiesta ng Villador in partnership po with our barangay officials. Next po is yung MRF and signage. Next is yung weekly cleanup drive po. Twice a month po yan namin ginagawa or twice po minsan. Next po is yung participation po namin sa Grow program na kami po sa Santiago University Isabela. Next po yung Linggo ng Kabataan po. Okay, sa aming expenditure program naman po, ay sa aming down use. Ito po, expenditure program po namin. First is yung sa education. Project name is R&D and Connected po. 37,000 po budget amount. That we will distribute school supplies and provide po a better digital access po. Next po is yung governance and participation. Did the change in office outreach po. This funds po for youth assemblies like SK Night po. And next po yung improvement po ng aming SK office po. Next is yung global mobility or Internet Moves project. 60,266.94. Funds po for participation in bigger events like Lumacetas Festival po. Next po yung project Sport Links. 27,000 po yung malaki project. This is for organizing sports activities po like badminton tournament and basketball tournament po, and then purchasing na din po ng mga equipments po. Next is yung for health, the project Lifer, 20,000 pesos. Funds for health campaigns, basic first aid training and programs focused on mental health awareness. And last po yung environment or BTEC for 15,000 pesos po. Maraming salamat po. Thank you, SK Treasurer Britos, for the well-explained budget po ng SK ng Barangay Villador. Congratulations po, para po natin. Siyempre, our Pascual and Tagawag ako. Thank you po, Barangay Villador. God bless po. Let's proceed to the next barangay po. Honorable Barangay. Malalatan natin. Ngayon ba ako po Barangay Jason Dicolin. Sino po kasama natin ito? Si SK po. Nandito si SK Jenny Ramos. Jenny Ramos ang kap. Duwa kayo lang kap. Sige po kap, you are recognized. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating Vice Mayor, Atty. Harold Justicio, sir. Ganun din ang ating mga SB. Nandito po si SB Abdul, SB Barangan, SB Galabay, sir. Sa mga kasama ko sa punong barangay, mga kagawad, mga SK chairman, magandang hapon sa ating lahat. Ang natapos na project sa amin ay rehabilitation of multipurpose building. Yung sa stage po ng aming multipurpose o yung overcourt po namin. Sunod po ay construction of slope protection, protecting the barangay road at Puro 4. Natapos na rin po. Installation of CCTV. May naka-install na po.
construction of drainage canal at Purok 4 within 50 meters. Tapos na po. Itong project namin sa susunod na taon ay street light pole and street light system. 50,000. Continuation of construction drainage canal at Purok 1 and Purok 4. 150,000. Rehabilitation of multipurpose building. Yung covered court, lagyan na namin ng steel matting sa buong side at sa harap. Meron kaming binadget na 100,000. Rehabilitation of daycare center. May binadget kaming 100,000 pesos para sa dalawang comfort room sa labas po. Construction of slope protecting the road at Purok 4. Nag-budget kami ng 100,000 pesos. Continuation sa installation of CCTV. Nag-budget kami ng 90,000 pesos. Rehabilitation of boundary marker. Nag-budget kami ng 46,861 pesos and 40 centavos. Yun lang po. Maraming salamat. Yes, you are recognized. Thank you po, Kap Jason Diguling. You are recognized, Honorable Galabay po. Maraming salamat po, Ginoong Chair. Governor ng Kapitan Diguling. Yung item, may clarification na po, yung item number 3. Yung rehabilitation of multi-purpose building. Siguro pinakamaganda ng close open, ilagay mo kami yung era natin sa i-apply na improvements. Para pag next year, pagka magkakaroon namin ng hearing, kasi titignan po natin yun kung na-implement, then pag-inulan, then para sa continuation para then sa rehabilitation, kapag po ba yung yung parang sa rehabilitation sa multi-purpose building, ano po gagawin yung ayun po yung mating po sa site po. Magkabilang site po. Para hindi tumatanong yung mga bata. Oo. Okay. Rehabilitation. Sige, yan na lang siguro kung anong pinakakakitaan. Tapos, rehabilitation of the health center ka, ano po lang gagawin yung po doon? Yung comfort room po, sa labas po. Comfort room. Yun lang pa? Oo, 100,000. At may sa ano, pan po ng mga bata. Kasi ililipat po yung pan ng mga bata sa daycare, ililipat po sa bandang likod po. Ano yung parang playground? Playground po. Playground nila. Yes po. Kasi po yung sa harap, doon po ang papatayo po ng two-story building po. Ito po ba yung camp yung malapit sa bahay po? Hindi po, sa may namin na SBS. SBS. Sa overcost dun sa okay. Yun lang naman po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Honorable Galabay. Congratulations po sa Will Explain sa ating let's proceed to last but not least, Ma'am Miss Jenny SK po ng Barangay Malalatang Barangay. Hindi po ako sabi. Last na. Una po
ang na-accomplish po namin yung last December is parang contest. Ginanap po yan during our year-end party. And then, 2-day basketball league. Ginanap po noong December 21 and 22. Sa free printing services po, yan po yung first project po namin ngayong 2025. Ito po ay kasalukuyang nasa SK office po at kasalukuyang pinapinabangan ng mga SK mga KK members, especially po mga KK na support. Next po is laro ng lari and general tournament. Ginanap po ito during our Barangay Harvest Festival last April 27 and 28. Nagkaroon din po kami ng feeding program during our laro ng lari and event. Linggo ng Kabataan. Nag-participate din po kami sa Linggo ng Kabataan na may mga activities na bubble color na youth department symposium, tree planting, blood diving, and marami pa po iba. Masalas Festival na ginanap noong last week and may mga event po na street dance and sumunod po sa dito. Next po. Cleanup drive. Cleanup drive po kami every Sunday and weekends ang ako sa and then kasi naman yung regular session. Ginagawa ko na po siya every first Sunday. Next po. SK Office Verification. Nilagyan na po namin siya ng mga features po namin and then verdicts po. And the last one is Barangay and SK Assembly meeting. Gumawa na po tayo sa future programs, projects, and activities po. Una po is sa Government Center under that. Vitamin C para sa C and IG feed distribution. Sa education naman po, SK Tribute to Civil Service and Projects of Others, distribution of school supplies and donation of videos. Itong SK Tribute to Civil Service and Projects of Others po is ginagawa na po natin siya ngayon. Sa environment program naman po, sa environmental program, availability of covered work, distribution of garbage containers, and Manila. Sa social inclusion and equity naman, participation in Casetas Festival and Store Week. Sa global mobility, Linggo ng Kabataan, and celebration of culture and tradition or festival of talents. And then the last po is governance and active participants, which is ang PA University. Ito po yung mga future programs po namin. Yes. Yan lang po. Thank you, SK Jenny Ramos of Target, Malalatang Kare for the well-explained budget of 2026. Para po sa ating panghuling mensahe, nagsasamahan po natin sa Consejo ng SB, Honorable. Baka may mga gusto pa po kayo sabihin sa lahat po ng mga barangay. Honorable Rodinson Andres, you are recognized po. Thank you, SB. Kasi i-address ko po itong sasabihin kay Dr. Minaro Prespisio, Vice Mayor. Ako din sir, nagkakit sa akin yung mga kapitan na nahihiya silang magsabi na kung pwede yun sa mga barangay official ng magkakata. Bilang man hindi po kami makikinabang at least susunod na papalit sa amin ng barangay official ay sila na ating makikinabang. Thank you, Atty. Alright, ano pong magdakar na yun? Ano pong ginagawa na? Yung memorandum to salary. Salary.
dahil siya po yung mag-a-advance ng policy na yan. Baka malay mo, i-business niya yan sa Monday. Usapan natin. At kung kakaulis siya mga trabaho, mag-hearing tayo po yan. At may ordinance tayo para dyan. Siyempre. Ganun po naman po yung pinawa na, sir. Actually, tama pala po yan. Sa kapag meron po tayong interest, sa mga advocacies, meron tayong policies, or meron tayong solutions, or kahit na po bakit yung nangyari sa bayan natin, na may kapangyarihan ang council na gawing totoo ang bagay na yun, tama po, na-bring up nyo sa aming atensyon. Strategically, specifically, dapat ilabot nyo yung interest na yun sa advisory sa nag-head ng committee na in charge. Mas maganda po siya kaysa sa akin kasi po ako yung presiding officer. In theory, hindi ako i-encourage ng procedure na mag-advocate ng interest ng nila. Kumaga ako lang yung napapatahimik sa kanila. Pero yung dapat nagsisigawan, yung nagdadala yung gusto at polisiya ay yung mga members gusto ng council. And especially kapag siya yung head ng committee na may sakot doon sa subject matter na yun, siya yung pinaka-bigo na mag-advocate para sa iyo. Kaya po, address yun kay Mr. Yan po, Tony po. Siya hari ng mga barangay. The king of barangay. Number 1. Yours. Alright, message na para sa barangay officials. So, thank you everyone sa participation ninyo sa ating hearings. And maraming salamat sa pagtulong po ninyo sa aming paggawa ng trabaho. At natutuwa po ako na tinake advantage nyo yung opportunity para po may pakita nyo sa ating mga kababayan ang inyong mga magandang ginawa at inyong magandang gagawin. Makakaasa po kayo na objection ng ating hearings ay natupad po. I-approve po namin ang inyong mga budget. Perfect man po o hindi, ang mahalaga po ay nagkaroon po oportunidad ang lahat ng council, kasama yung mga barangay officials, and most importantly, ang inyong mga kabarangay. Nakita nila, appreciate nila na kayo po ay nagtatrabaho para sa kanila. Yun po ang pinakamahalaga na accomplish natin. Susunod po, dahil po tayo ay walang tinatago sa kanila, lahat ng ating ginagawa at gagawin ay pinapakita natin sa kanila. Mas magiging malusog po ang ating pagsisilbi para sa kanila. Dahil doon, mas magiging tataas ang kalidad ng ating serbisyo para sa kanila. Mahalaga po ang mayroong mga proseso para po unti-unti natin may taas ang ating pagsisilbi. Well appreciated everyone and congratulations. I hope to see you soon. Honorable Dalay, you are recognized. Muli po, salamat sa inyong pong participation, sa inyong pong sakripisyon po, sa inyong mga kanya-kanyang barangay, may mga kanya-kanyang ginagawa, trabaho, pero kayo po yung sakripisyon bilang mga public servant ng mga barangay dito sa aming munisipyo ay nandito po kayo. So, salamat po sa inyong pagtugon sa invitasyon ng aming committee upang talakayin ang inyong budget upang lalo mas mabuti ang inyong mga nasasakupan. Ina-encourage ko po ito pong darating na mga barangay assembly natin na maging transparent po tayo sa ating mga kababayan. Lahat po ng ating mga plano, nagawa at mga gagawin ba ay kami po i-release sa kanila upang lalo magkaisa at appreciate po nila yung ating mga ginagawa sa grupo sa aming barangay. So mga kapitan, mga SKs, lahat po, nakikisa kayo ako para ipasaya ng video. So huwag po kayo mahihiya. Ang konseho po ng bayan ay handang sumuporta po sa inyo. I-encourage po ang mga council na maging masipag po kayo, kahit yung mga SK po natin, no, maging masipag po kayo sa pagtuwa ng mga resolusyon. Yan, kasi po sa ating mga leaders, ito po sa Red Mercedes, ito sa LB2, sa Bumbu, kung saan
po ninyo nakikita na pwede po kayo makahingi ng tulong. So, magtulungan po tayo. And approach niyo po kami, itong mga SB, si Vice Mayor, si Mayor, handa po kami sumuhay tayo at tumulong po sa inyo. So, yun lang po. Tama po lang yung Honorable Barato, thank you. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyong presensya, sa inyong oras na dito sa itong budget review sa 20 barangay. Maraming salamat. At syempre, bilang tayo, kahit kung bayan nga, magtrabaho, ayon, smiling community, doing our trabaho, and maging transparent na, maging honest sa constituents. And syempre, tayo na dito, narapat lang na tayo lahat ay magtulong-tulong para sa ikaundan ng ating bayan. You are recognized, Honorable Tony Pastor. Maraming salamat, Mr. Chair, Vice Mayor, and the two honorable SB members. Sa lahat ng mga barangay officials po natin na participate sa ating budget meeting, congratulations. Makakaasa po kayo that on our next regular session po ay muling pag-uusapan ng body kung paano po namin i-approve yung mga budgets. Kasi may mga konting mga revisions pa tayo kailangan gawin. So I hope ma-process po ito ng ating mga staff on time. Sana po ay naging po namin kinikriticize yung lahat po ng mga proyektong gusto nyo ipatupad sa inyong mga barangay. Bilang mga Sangguniang Bayan members, gusto din po namin na maintindihan kung ano po yung gusto ninyo mangyari sa inyong mga respective barangays. Every barangay is unique. Iba ang pangangailangan ng isang barangay sa ibang barangay. So, may mga pagkakataon na magkakaiba tayo ng mga priorities. Kaya po gusto namin, interesado kami malaman po kung ano yung mga gusto nyo mangyari. Kasi maintindihan, ano ang gusto niyo mangyari sa inyong mga barangay. Ang gusto lang din po namin ngayon ay bawat sentimo na inilaan po natin for a specific PPA sa ating barangay ay magamit sa tama. At sana ma-appreciate din po ito ng lahat ng ating mga constituents. Gusto po natin maging participatory ang ating budgeting sa barangay. Kung dumaan na po ito sa consultation, maganda po. Kung hindi man po dumaan, hindi pa huli ang lahat na magbigyan natin ng advanced information ng ating mga constituents na ito po ang gusto natin mangyari sa barangay. Kayo, ano po ba ang gusto ninyo? Gayun pa man, hindi po ibig sabihin na ang gusto ng isang tao sa inyong barangay ay automatically yun po ang gagawin ninyo. Dahil kailangan magtrabaho ng inyong barangay council. Kailangan mag-deliberate at kailangan magbotohan kung ano ang ipapriority programa para sa inyong mga barangay. Congratulations po sa inyong lahat ng mga narapat po. Thank you po, Honorable Tony Apostol. At muli po, together, we ensure that our funds utilize efficiently and effectively para po sa benefits po ng ating mga kabarangay po sa buong bayan ng Reyna Mercedes. Yun lang po, be specific sa PPAs po natin, sa mga revisions po, na nasabi, paki-edit na lang po sa salamat po sa ating staff, sa SK and Barangay LND, mga keeper po, maraming salamat sa inyo, tulong sa ating mga barangay officials. Maraming salamat po sa 20 barangays for our successful budget review of 2020. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan sa konseho, sa ating pong masipag, magaling na Vice Mayor Attorney Harold Respicio. Thank you po. Sabi nga po ni SK, together. Sabi po ni SK Bakero, servisyo para sa lahat, mayaman o mahirap. Muli po, congratulations to all 20 barangays for our successful review of
2026 budget. Thank you and God bless po sa ating lahat. Yeah.